Chapter 27 Ang pagdududa. Kinabukasan pagkatapos kausapin nila Vinto at Aileen yung wedding planner, ay dumaan sila ng mall para mag-date. At habang naglalakad sila Vinto at Aileen, ay may itanong si Vinto kay Aileen. Honey, ano gusto mo kainin? Sabi ni Vinto. Ikaw na bahala honey, hindi naman ako nagugutom. Sabi ni Aileen. Tapos nasalubong nila si Lisa at nakita ni Lisa magkasama sila Vinto at Aileen. Vinto! Sabi ni Lisa. Lisa, Sabi ni Vinto. Nagkabalikan pala kayo ni Aileen. Sabi ni Lisa. Oo, nagkabalikan na kami. Mabuti bumalik sa akin si Vinto. Sabi ni Aileen. honey, let's go. Sabi ni Vinto. Lumakad na sila palayo kay Lisa. Sa kabila banda sa bahay ni Jane, habang umiiyak si Aira, ay maka-video call sila ni Elma. Tahan na Aira, akala ko nagbago na si Jerome, diba sinabi niya sa'yo di niya ulitin pambabae niya. Naku, kapag umuwi ako dyan sa Pinas ay lagot sa akin lalaki yun. Sabi ni Elma. Di ko akalain ulitin niya paloloko niya sa akin. Umiiyak sabi ni Aira. Pareho-pareho sila tatlong. Sabi ni Jane. Nagpatingin sila Elma at Aira kay Jane. Ano ibig mo sabihin Jane? Sabi ni Elma. Yun kagabi kasi sa bar, nakita ko si Alex na may kasayaw ng iba babae. Sabi ni Jane. Baka kamukha lang ni Alex yun nakita mo. Sabi ni Elma. Elma, di ako nagkamali si Alex talaga nakita ko. Sabi ni Jane. Talaga? Sabi ni Elma. Oo, ayan ba sinasabi ko lumabas na pagiging babaero ni Alex wala ka kasi sa tabi niya, kaya siya gumagawa ng kalokohan dito. Sabi ni Jane. Nagulat si Elma sa sinabi ni Jane, gusto niya maniwala pero ang puso niya hindi makapaniwala, tapos bigla niya naalala unti-unti pagbabago ni Alex. Sa tuwing mag-video call sila wala pa isang oras makausap sila ay nagpaalam agad si Alex tapos hindi na nag-I love you si Alex. Ayaw niya maduda kay Alex dahil mahal niya at may tiwala siya kay Alex pero sa sinabi ni Jane unti-unti nagdududa si Elma. Kinabukasan sa office ni Vinto, habang nagtatrabaho si Vinto ay tumawag sa kanya yung sekretary niya. Sir, may bisita po kayo. Sabi ng sekretary. Yes, pasukin mo. Sabi ni Vinto. Pagbukas ng pinto ay nakita ni Vinto si Lisa at agad tumayo si Vinto sa upuan niya at lumapit siya kay Lisa. Lisa, ano ginagawa mo dito? Sabi ni Vinto. Gusto kita makausap. Sabi ni Lisa. Kung tungkol lang sa ating dalawa, pwede umalis ka na at kalimutan mo na yon. Sabi ni Vinto. Hindi yun sasabihin ko about sa anak mo na mana sa'yo. Sabi ni Lisa. Si Alexander, ano meron sa anak ko sabihin mo? Sabi ni Vinto. Yun anak mo, ginawa niya kabet ang pamangkin ko. Sabi ni Lisa. Ano pamangkin mo? Yun anak ni Kuya Joe. Sabi ni Vinto. Oo, kaya di na ako nataka sa anak mo dahil sa tatay niya babaero. Sabi ni Lisa. Yun pamangkin mo tanga ba katulad mo? Nasa lahi niyo ba maging kabet? Sabi ni Vinto. Sinampal ni Lisa si Vinto. Alam mo, pinagsisihan ko kung bakit kita minahal noon. Galit sabi ni Lisa. Ako rin naman, nagsisisi ako kung bakit kita piliin ko kaysa pamilya ko. Sabi ni Vinto. Lumabas na si Lisa sa office ni Vinto galit na galit. Sa kabila, banda sa restaurant habang nagtatrabaho si Leah, ay bigla dumating ang kaibigan niya si Joe mag-business partner sila Leah at Joe at investor si Joe ng restaurant ni Leah o kung minsan nagpapadala ni Leah mga chef niya sa hotel ni Joe kapag kailangan ng hotel mga chef. Oh Joe, ano ginagawa mo dito? Sabi ni Leah. Leia, Sabi ni Joe. Kamusta ka na? Sabi ni Leah. okay naman ako, ikaw at si Gabi kamusta? Sabi ni Joe. Okay naman ako, si Gabi nasa Amerika, siya mamahala ng restaurant namin doon sa Amerika anyway, bakit ka pumunta dito? Sabi ni Leah. Kaya ako napunta dito dahil gusto ko hiramin yun mga chef mo para sa bagong hotel ko kahit 4 months lang. Sabi ni Joe. Oh, CJ. Sabi ni Leah.
Thank you, dapat masarap at magaling magluto. Sabi ni Joe. Meron ako chef magaling pero nasa restaurant namin sa Amerika. Sabi ni Leia. Ipapauwi natin siya. Sabi ni Joe. O sige, kakausapin ko muna siya. Sabi ni Leia. Okay. Sabi ni Joe. Sa kabila banda sa hotel habang naghihintay si Alex kay Jessica, dahil naliligo si Jessica, ay bigla nag-ring ang cellphone ni Alex ang tumatawag si Elma agad sinagot ni Alex yung tawag. Hello, love. Sabi ni Alex. Love, magtutulog ka na ba? Tara mag-video call tayo bago pa ako pumasok sa restaurant. Sabi ni Elma. Ah, di pwede. Sabi ni Alex. Bakit? Sabi ni Elma. Ano kasi, nasa meeting ako. Sabi ni Alex. Meeting? E gabi na dyan. Sabi ni Elma. It's dinner meeting. Sabi ni Alex. Talaga o baka nasa bar ka? Pabulong sabi ni Elma. Ah, Sabi ni Alex. Bigla lumabas si Jessica sa banyo, tapos nakita ni Jessica may kausap si Alex sa cellphone tapos lumapit siya kay Alex tapos yumakap si Jessica sa likod ni Alex at hinalikan sa batok. Nagulat si Alex tapos umiiwas si Alex sa mga halik ni Jessica, baka marinig sila ni Elma. be, ano ba? Pabulong sabi ni Alex. Bigla may narinig si Elma na boses ng babae sa kabila lina. Alex, sino yan? Sabi ni Elma. Sasagot sana si Alex kaso bigla kinuha ni Jessica yung cellphone mula kay Alex tapos pinatay ni Jessica yung cellphone. Be, ano ka ba? May kausap ako sa cellphone. Bakit mo ginawa yun? Sabi ni Alex. Gusto ko simula ngayon kapag magkasama tayo ay wala kang hawak na cellphone. Sabi ni Jessica. Jessica, ano sinasabi mo? Be, girlfriend ko kausap ko, tama ba yun? Kunin mo yun cellphone ko ganon at saka ano sinasabi mo kapag magkasama tayo dapat di ko hawak ang cellphone ko, ah. Galit sabi ni Alex. Sorry na, Be, nabigla lang ako sa sinabi ko, kasi kahit nasa tabi kita, kausap mo pa rin yun girlfriend mo, at saka sorry sa ginawa ko, naselos lang ako kaya ginawa ko yun, sorry na wag ka na magalit sa akin please. Sabi ni Jessica. Niyakap ni Jessica si Alex. Sorry na please. Sabi ni Jessica. Okay, be. Sabi ni Alex. Hinalikan ni Jessica si Alex tapos hinubad ni Alex ang bathrobe ni Jessica at hinubad ni Jessica ang polo ni Alex hanggang may nangyari sa kanila. Tuluyan nga ba nagdududa si Elma kay Alex? Abangan ang susunod kabanata. Huwag niyo malimutan mag-like at mag-subscribe na sa channel ito and thanks for watching.